Hi everyone. So, sa mga OFW dito sa Canada, kung bago kayo lang dito sa Canada, ang first na gagawin ninyo is talagang kung gusto ninyong makasave talaga, kailangan talaga disiplina. And I think yung budgeting every month, yung meron kayong isang notebook or meron kayong budgeting app para ma-monitor ninyo kung saan napupunta yung mga kumbaga pinaghirapan ninyo na pera. Ang kagandahan kasi alam ninyo kung magkano ang ma-save ninyo sa isang month kaysa yung hindi ninyo na monitor, wala talaga. So advice ko lalo sa mga bago dito na lalo yung mga gustong mag-invest. So, hindi rin maganda na mag-save lang kayo ng mag-save. Kasi, given na lang po sa aking experience, nung pumunta ako dito, I think, meron akong saving, meron akong na-save na pwedeng pang down payment sa bahay. Kaso nga lang, at that time, I was so afraid to invest in real estate kasi nga, parang hindi ko kaya. Pero, nung parang nagdoble or triple na yung price, nung bumili ako ng bahay dito, alam mo kung magkano ang nagastos ko, lahat-lahat, like, yung sa down payment, 25,000. And I think that I think 2 years ako dito or 3 years, meron na akong more than that. I think nasa maybe 40,000. So, nalagay ko lang doon sa saving account ko. So, walang nangyayari. Hindi ko ininvest din kasi hindi ko alam. So, yung mga nagbabalak na mag-invest dito, ang mai-recommend ko talaga is Wealthsimple. Kasi kung gusto ninyong mag-invest sa stock. So, sa akin lang based on my experience, mai-share ko sa inyo, sa akin, kung bago pa lang kayo sa stock, especially, hindi pa ninyo alam yung pasikot-sikot. So, ang may recommend ko, go for ETF. Yung mga ETF, mga growth ETF, pwede din yung mga dividend ETF, like SP500, VEQT, BDY, yung mga ganun na mga ETF. Ang kagandahan kasi noon, pag bumaba ang price niya, dahil yung isang ETF, ang daming mga stock na andun sa, kumbaga sa isang basket na yan, ang daming stock. So, pag bumaba yung isang stock, at least, yung iba, may tataas, may bababa. So, at least, mabalan. Hindi katulad ng isang stock. So, pag bumagsak yung stock na yun, bagsak din ang pera mo. So, yun. Yun ang kagandahan. Lalo pag nanonood kayo or nagre-research kayo ng mga experience ng mga ibang tao, kasi ang mga iba naman talaga namang nag-share sila talaga yung mga experience nila. So, yun ang kagandahan. So, ako bilang isang OFW, marami na akong natutunan kasi nung nag-start talaga ako, wala akong mentor. Kumbaga, yung mga napapanood ko, nababasa ko, yun yung ina-apply ko. And at the same time, I'm learning along the way. So, kung babalik ako sa start, I'll go for dividend growth stock doon sa Pilipinas, kasi doon ako nag-start din. Sa mga Filipino na andito, Call Financial, iyon ang recommend ko kasi iyon ang ginagamit ko. So, kahit nasa abroad ako, monitor ko, pwede ko kung lagyan ng fund, even wala ako sa Pilipinas. Lalo, yun ang kagandahan pag meron kayong bangko sa Pilipinas, so, i-transfer na niyo lang. Kasi ngayon, online naman lahat. So, yun ang kagandahan na, mahalaga yung disiplina, pag-iipon, and then yung ipon ninyo, i-invest ninyo. Hindi naman ako magaling ako when it comes to investment kasi wala din akong knowledge, pero dahil nga sa parang meron akong parang desire na matuto. So yun, natuto ako, na-share ko sa mga ibang friends ko.
especially yung mga friend ko na gusto nilang matuto. Kasi hindi ko rin basta-basta nasi-share sa iba. Kasi, syempre, wala pa yung willingness nila. Pero, syempre, minsan, pag nabinggit mo, minsan, din makakaroon sila ng, oh, pwede palang ganon. So, yun ang, sa mga OFW dito sa Canada. And, yun nga, as you go along naman, matututo ka naman eh. Saka, mas maganda yung mag-start early, lalo yung mga baguhan dito sa Canada. Yung kahit yung meron kayong TFSA and RRSP, yun yung mga, kumbaga, bentahin natin. Kasi kung, halimbawa yung TFSA, kung ano yung na-earn mo doon, kasi halimbawa maliit lang yung sahod mo, ang recommend ko is go for TFSA. Mag-save ka doon and invest it. Yung malalaki naman yung sahod para kumbaga yung mga tax ninyo mabawasan kasi dito sa Canada malaki talaga ang tax natin at syempre automatic naman yan sa natin sa work natin, automatic yan na nakakaltas sa sahod natin. And then pati din sa pagbibili ka, automatic nakakaltasan ng tax. So yun, kailangan yung mga basic na personal finance, mas magandang matutunan natin. Kaysa 5 years ka na dito sa Canada, then ma-realize mo, nasan kayang mga, parang wala kang naipon, wala kang na-invest. So, yun po. Hindi naman kailangan malaki. Kasi, lahat tayo mag-start tayo sa maliit lang. Ako nga noon, I set up my bank account, parang 500 every month. No, it's not 500, even 100 a month. So, yun, parang after 5 years, malaki pala yung naipon na to. Lalo pag na-invest mo pa to. So, yan yung mga advice ko, lalo yung mga bago dito sa Canada na mga OFW. Or kahit yung mga kababayan natin na nag-work sa ibang bansa. Yun ang kasi ang daming natin ngayon na pwedeng gawin para mag-invest online. Pero yun nga po, huwag tayong mag-invest pag hindi natin naiintindihan. Pero, yun nga if we have that desire and discipline na matuto tayo na kumbaga pahalagan yung pinaghirapan natin. Kasi nga habang nag-work ako sa hospital ngayon, ang dami kong realization na nakikita ko na ang hindi natin alam yung oras. Minsan sobrang lakas natin, tapos hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. So, kagandahan eh. We have the time na, yes, we enjoy also. Pero, mas maganda yung meron pa rin tayong naitatabi for future kasi hindi natin alam. We don't want to be burdened sa ating mga pamilya na pagtanda natin wala tayong pera. Di ba mas maganda pag tumanda tayo pa ang nagbibigay sa kanila. Saka, siyempre halimbawa yung mga anak natin, di natin alam, siyempre maging busy sila sa buhay nila. Ang dami nag-start sila ng family nila. So, ang dami din nilang, problema. Pero yun nga, pag-enjoy lang tayo, mahalin natin ang trabaho natin while we are investing our own hard-earned money. And yun, family, relation natin Panginoon. Yun yung pinaka-importante. Meron tayong peace of mind. Yung sa mga family natin, sa mga friends natin. Yun, appreciate natin sila. Maging thankful tayo kung ano man yung blessing na dumarating. Kasi the more we appreciate our blessings, the more yung blessings na dumarating sa atin. Kaya, good luck to all sa mga kaibigan natin na mga OFW saan man sutok ng